Meron tayong mahiwaga at highly controversial provision na dinadala from budget to budget. Ang kada GAA halos, para lang yata ito nung panahon ni Presidente Duterte, hindi ko maalala. There was a time na nawala ito eh. Ito yung Section 71 na sinasabi may prohibition against impoundment. Kapag hindi na veto, lumusot naman siya bilang bahagi ng budget. Wala nang pwedeng hintuin na pag-release. Pwera lang pag nagkaroon ng unmanageable national budget deficit. Kung wala naman unmanageable deficit, meron namang cash programming, meron namang prudent fiscal management, bakit kinakailangan pang harangin? At napupolitika pa, kasi alam naman natin, yung buong Duterte block, naka-FLR. Ayan nga po ang pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction update PH. Totoo po ang sinabi ngayon ni Senator Amy Marcos. Napupolitika po ang Duterte block. Personalan po nilang binabastos itong mga tumantakin po rin yun. Sinabi ho kasi dito mga ka-update, sinasabat ho ng Malacanang o ayaw pagbigyan ng Malacanang na ilabas ang budget ng Duterte block. Ayaw hong ilabas at ipagamit sa taong bayan ang budget na kinakailangan ng Duterte block na nagkakahalaga ng mga ka-update ng 1 trilyon. Ganyan po ang alam naman po natin ang Malacanang. Ganyan po yan mga ka-update. Pag-usapang Duterte ay mga ka-update, magagawan ho nila ng paraan yan para hindi makapagtrabaho ng maayos. Mantakin nyo, sasabatin nyo yung kaban ng bayan. Hindi naman sila ang gagastos. Magagastos naman yan sa magagamit naman ho yan ng ating mga kababayang Pilipino. Diba? Pampe-personal at pamumulitika ho talaga ang ginagawa ng Malacanang sa Duterte block. Hindi lang nga Duterte block, mga update. Mismong pamilyang Duterte talaga. Ganyan ho ang trato nila. Mantakin mo yun, sasabatin mo yung budget na hindi naman sa inyo. Saan ba galing yan? Sa mga taxpayer, sa OFWs. Diba? Diyan naman nanggagaling ang mga pondo. Pero bakit yun ayaw nyo ibigay sa Duterte block ang kinakailangan lang pondo para magamit ng tao? Diba? Sino pa ba ang mga mag-uutos dyan, mga update? Yung mga matataas dyan, sila Marcos Jr., sila Romualdez. Yan mga update. Yan ho ang mga taong, alam nyo na, matatakaw sa kapangyarihan. Kaya mga update, pag-usapan na ho natin yan na. Simulan na ho natin. At pag-uusapan din ho natin, dito pa lang, naging pahayag nga ni Spokes Harry Roque patungkol nga dito kay Romualdez at kay, alam niyo na mga update, ang laban dito sa Korte Suprema. Kung saan nga, alam naman po natin mga update na pahiya ho siya sa Korte Suprema. Ayun, simulan na ho natin. Samantala, pondo ng taga-oposisyon kabilang na ang Duterte block, iniipit umano ng Malacanang. Si Mean Corveras na detalye ng balita. Iniipit umano ng Department of Budget and Management ang pondo para sa mga proyekto ng mga senador at mga kongresista ang kaalyado ng mga Duterte at nasa oposisyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, naka-FLR o for later release na nangangahulugang hindi pinalalabas ang pondo. Sa kanyang impormasyon, umaabot sa 1.34 trillion pesos na bahagi ng pambansang budget ang naka-FLR. Sabi ni Marcos, ipinagkait ng Malacanang sa publiko ang mga proyekto na kailangan ng taong bayan at kailangan din para sa pagpapasigla ng ekonomiya. Nababaliwala rin niya ang kapangyarihan ng Kongreso na maglaan ng pondo sa mga proyekto. Meron tayong mahiwaga at highly controversial provision na dinadala from budget to budget. Ang kada GAA halos, para lang yata ito nung panahon ni Presidente Duterte, hindi ko maalala. There was a time na nawala ito eh. Ito yung Section 71 na sinasabi may prohibition against impoundment. Kapag hindi na veto,
lumusot naman siya bilang bahagi ng budget, wala nang pwedeng hintuin na pag-release, pwera lang pag nagkaroon ng unmanageable national budget deficit. Kung wala naman unmanageable deficit, meron namang cash programming, meron namang prudent fiscal management, bakit kinakailangan pang harangin? FLR. At napopolitika pa kasi alam naman natin, yung buong Duterte block naka-FLR. Ang bigat naman nun. Ang balita, may saro na, andyan na sa iba't ibang department, wala nang magawa yung DBM, pero nakatenga sa mga department. Umaasa naman ang senador na matutupad ang isinusulong ng Senado at Kamara na gawing transparent ang pagtalakay sa panukalang pambansang budget hanggang bicameral conference committee. Kailangan anya ng political will na totoong babantayan ang budget at hindi mangyayari ang mga questionableng insertions. Dapat nakita natin kung sino talaga ang nagbago. Doon ba talaga yan sa NEP pa lamang? O sa House ba yan binago? O yung mga senador ang may kasalanan yan? O biglang nagmilagro sa BICAM? Tulad ng 2025, maayos naman yun eh. Lahat okay eh. Tapos biglang sumulpot yung AKAP. Biglang sumulpot yung wala ng PhilHealth. Biglang sumulpot na tinaga yung mga pensyon at saka 4-piece. Sa BICAM lang naman yun umapir eh. Pag tinutukan mo every step of the way, makikita mo kung saan nagmagikan. O di ba mga ka-update, saan ba nagsilabas yung mga nambubul sa ramban ngayong 2025? Anong administrasyon? Kay Marcos Jr. Di ba? Ngayon, iniipit pa nila itong pangangailangan ng Duterte Black para sa pagtulong sa mga Pilipino. Saan nyo na naman dadalhin yung kaban ng bayan? Saan nyo na naman dadalhin ang pera ng mga taxpayer? Di ba? Tanong lang. Na maging testigo sa kasaysayan doon sa mga nanood ng ating live habang nagbabalitaktakan sila sa Senado at kung saan bumoto nga sila na ilibing na sa limot ang impeachment complaint laban kay VP Sara. No? Exciting no? Sa mga panahon ngayon, lahat tayo nagiging kabahagi ng kasaysayan. Ang aking regret lang ay yung mga panahon na sinipa ng ating mga senador na sa pangunguna ni Jovi Salonga ang US bases, wala pang internet. Kaya kakaunti lang sa ating mga kababayan ang nakapanood ng kasaysayan nung nagbotohan ng mga senador na sipain ang mga Amerikano sa ating mga base militar. Ngayon, nakita natin kahapon nung nagbotohan ang mga senador, 19 para ilibing na sa limot, 4 para tutulan at 1 abstain, nakita natin talaga na subaybayan natin at nasaksihan natin ang kasaysayan. Napaka-importante po na nangyari kahapon kasi narespeto po ang mandato ng taong bayan na bumoto kay VP Sara unang-una. Pangalawa, nataguyod po ang supremacy ng ating saligang batas dahil ang Korte Suprema naman po ay nagiging co-equal branch of government lamang maski sila ay kakaunti lang ang funding, wala silang kapulisan dahil ang kanilang kapangyarihan nga ay itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas at ipawalang bisa ang gawain ng kahit anong sangay na gobyerno na lumalabag sa saligang batas. Yan ang dahilan kung bakit co-equal siya ng mga makapangyarihang sangay ng gobyerno gaya ng presidente at ng kongreso. At siyempre, nakasaysayan yung nangyari kahapon dahil binuo at pinalakas ng Korte Suprema ang tiwala ng taong bayan sa kanilang institusyon dahil kung sinuwayan ng ating mga senador, baka wala nang sumunod nga sa mga desisyon ng Korte Suprema. At siyempre, makasaysayan din yan sa ating mga senador, sa ating Senado bilang institusyon dahil rinispeto nga nila yung nakasaad sa ating saligang batas na kapag nagkaroon ng pagkakaiba ng pananaw ang iba't ibang sangay na gobyerno, tanging Korte Suprema pa lamang ang pwedeng maresolba niyan. At bagamat po pwedeng magsapilitan na ang ibang mga sangay na gobyerno na talaga namang mas makapangyarihan kaysa sa Supreme Court, hindi nila ginawa yan at sila talaga ay tinanggap ang desisyon ng Korte Suprema. Ulitin ko po, ang naging issue kahapon, kinakailangan na bang tuluyan na ilibing ang impeachment complaint samantalang meron pang nakabinbin na motion for reconsideration.
at ang naging katagunan, ang sagot ng 19 senators ay pwede na kasi unang-una, ang Supreme Court na nagsabi na ang desisyon ng Korte Suprema ay immediately executory. At pangalawa, ang desisyon ng Korte Suprema ay unanimous. Bagama't yung isang antivirus dyan na wala namang alam sa batas at nagtitiwala lamang sa mga nagdidikta sa kanya, ay nagsasabi na meron na rin mga desisyon ng Korte Suprema na nabaliktad on reconsideration, tama naman yung binuking, yung pag-booking sa kanya ni Senator Marcoleta na baka ang binabangkit niya ang mga desisyon ng division na nabaliktad en banc. Kasi ganun po talaga. Kapag nagdesisyon ang isang division ng Korte Suprema na nais mong motion for reconsideration, yung motion for reconsideration ay ireresolba ng en banc o yung buong Korte Suprema. Pero ang mga kaso na napupunta lamang sa en banc ay yung mga kaso na merong constitutionality, alleged na paglalabag ng constitutionality ng kahit anong batas, ng ating tratado at kahit anong kasunduan na pinasok ng gobyerno. Yan po ang dinidinig kaagaran ng en banc ng Korte Suprema. Otherwise, dumadaan po yan sa mga divisions kasi mas efficient naman talagang yung mga ordinaryong kaso na madesisyonan ng divisions of ng mga Korte Suprema kaysa yung buong hukuman ang magdedesisyon. So, ngayong nabaon na po yan sa libingan, anong ibig sabihin ng nabaon na impeachment complaint doon naman sa banta ni Tambaluslos na kapag hindi ibinago ng Korte Suprema ang kanyang desisyon, pwede rin silang ma-impeach sa Kamara de Representante. Well, sa tingin ko po, inutil na yung ganyang pananakot at pagbablackmail sa Korte Suprema. Well, unang-una, hindi naman ako naniniwala na merong kahit sinong mahistrado na natakot doon sa pag-blackmail ni Tambaluslos. Nagpapakita lang po talaga na itong si Tambaluslos ay desperate dahil talagang dinaan sa takutan ang ating mga mahistrado ng Korte Suprema. Pero ang aking pangunahing paninindigan, tingin ko naman po yung mga mahistrado na talaga naman pong ang buong buhay nila, inaalay na nila para sa pagpapatupad ng batas, ay hindi po yan maninigas sa takot. Lalong-lalo na kung alam nila na malinis ang kanilang mga konsyensya. Unang-una sa lahat mga ka-update, etong si Tamba, alam naman po natin, maraming connection. Pero ang mali niya dyan mga ka-update, pati ang Supreme Court, binabangga niya. Bantakin mo yun mga update. Pati Supreme Court, kinakana niya. Diba? Ganyan ho ang taong yan. Sinabi niya ba naman sa Supreme Court, impeachable din ang mga ito. Ngayong hindi pumapanig sa gilid nila o sa kapaboran nila ang Supreme Court, nanggagalaiti sila. Ano-ano ang sinasabi nila o ibinabato sa Supreme Court. Diba? Malaki ho ang connection ng taong yan. Bantakin yun, congressman lang, pero kung magsalita, kala mo kung sino. Ganyan po talaga ang mga matatakaw sa kapangyarihan. Na tinaguyod lamang nila ang saligang batas at wala naman silang personal na pinaburan dito sa usapin ng impeachment. Nagkataon lang na talagang ang ini-impeach ngayon ay sa Duterte at marami talagang maiingay na ayaw kay Duterte. Pero kung titignan mo naman mga surveys, itong mga maiingay nito, mga dilawan, mga loyalista, minorya naman sa ating lipunan. Dahil majority pa rin ay kung todong suporta kay BP Sara. So, sa tingin ko, bagamat siya nagbanta, wala naman pong naduwag sa mga mahistrado. At ang mga mahistrado naman ay talagang patuloy na ireresolba ang motion for reconsideration sang-ayon din sa kanilang interpretasyon ng ating saligang batas. At uulitin ko, napakahirap namang maisip na ang Korte Suprema unanimously decided na ibasura yan dahil labag na sa saligang batas, ay babaliktad, no? Kasi iisipin din ng mga maestrado yung integridad ng kanilang mga desisyon. At saka, ang pagkakamali ni Tambi, kung sa akala niya ay yung banta na niya na impeach ng ang mga maestrado ay magbibigay takot doon sa mga maestrado, nagkamali siya. Kasi iisipin ng mga maestrado, kung sila ay pagbibigyan yung ganyang pananakot sa kanila, sino pang maniniwala sa Korte Suprema? So, ibig sabihin ko, dahil siya nga ay nanakot na i-impeach niya ang mga justices, lalong magmamatigas ang mga justices dahil kung sila'y bibigay sa ganyang pananakot, sino pang maniniwala sa mga desisyon ng Korte Suprema na
baka isipin ng tao, napakadali naman palang takutin itong mga maestradong to, bakit pa natin sila paniniwalaan? So unang-una sa tingin ko, kahit ano pang nangyari sa Senado kahapon, unang-una, ang mga maestrado maninindigan na kanilang desisyon ay base lamang sa saligang batas at hindi sila magpapatakot sa banta ni Tambaluslos dahil malinaw nga ang kanilang mga konsyensya. Pangalawa, kung sila ay matatakot, iisipin naman nila, mababaliwala na talaga ang Korte Suprema sa mata ng mga mamamayang Pilipino. Dahil kung sila ay magpapatakot, talagang mawawala na tuluyan ang kanilang tiwala sa ating Korte Suprema. Pero anong epekto noong 1941 kahapon sa Senado? Well, ito po talaga ay magbibigay kumpiyansa sa ating mga maestrado na gawin man ni Tambaluslos yung kanyang banta na ipapa-impeach siya sa Kamara de Representante, hindi naman po yan uusad sa Senado. Bakit ko sinabi yan? Meron bang prejudgment? Meron na po. Dahil yung 90 na bumoto, at yan po ay overwhelming majority, no? Ako nga po sa live ko kahapon, tumigil na ako nung 15th eh. Kasi nung 15th, malinaw na yan, no? Na talagang nabasura na. Bagamat paumanhin dun sa 2 bilyar na hindi ko na cover yung kanilang boto, no? Sure ball na naman yung pagdating sa 15th na bumoto, talagang wala nang posibilidad na mabuhay pa yung impeachment complaint, no? Pero dahil 19 nga ang bumoto at ang kanilang boto ay sang-ayon sa unang-una, kinakailangan igalang ang desisyon ng Korte Suprema bilang final arbiter ng lahat ng hindi pagkakasunduan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Pangalawa, ang Korte Suprema ay nagsalita na. It is immediately executory, no? Kaya ang sabi nila, hindi na kinakailangan antayin pa yung motion for reconsideration. At pangatlo, sinabi nga ng Korte Suprema na hindi dapat nag-convene bilang impeachment court ang Senado dahil null and void yung articles of impeachment na hinain sa Senado. At dahil ito ay null and void ab initio, wala na kinakailangang buhayin pa sa Senado. Now, kapag 19 at overwhelming majority ng Senado ang nagsabi na ginagalang nila ang desisyon ng Korte Suprema, bakit pa ngayon matatakot ang mga maestrado ng Korte Suprema na kinu-question ni Tambaluslos ang kanilang naging desisyon? Hindi ba magbibigay kumpiyansa at assurance yung ganyang boto sa ating mga maestrado na gustuhin man ni Tambaluslos na ipa-impeach silang lahat, wala namang mangyayari. Dahil ang Senado nagpakita na at nagpahiwatig na narirespeto nila yung papel ng ating Korte Suprema sa ating saligang batas na maging final arbiter ng lahat ng hindi pagkakasunduan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Kaya po, bokya na ang intriga, bokya na ang pananakot ni Tambaluslos sa Supreme Court. Now, sabihin natin na magtagumpay si Tambaluslos, anong gagawin niya? Ipapa-impeach niya ang buong Korte Suprema except yung nag-abstain, except na yung nag-absent. Sa tingin nyo, papayag ang taong bayan na maubos ang hanay ng mga Korte Suprema ngayong alam nila na kaya lang naman uubusin yan ni Tambaluslos dahil doon sa kanyang personal na interes na masira ang Inday Sara Duterte sa darating na eleksyon o di naman kaya mas maaga pa dahil pag siya'y napatanggal di umano dahil sa korupsyon, talaga mawawalan na ng pag-asa na manalo si Inday Sara. Sa tingin ko, taong bayan din ang magagalit. Hindi na bale kung hindi yan aaktuhan ng Senado dahil ang Senado nga ay nagsalita na yung desisyon ng Korte Suprema tungkol dun sa dapat bang i-dismiss ang impeachment ay ginawa ng Korte Suprema dahil sila ang final arbiter ng hindi pagkakasunduan. Pero sa taong bayan naman, kapag tinuloy pa rin ang impeachment na alam natin na talaga namang walang dahilan dahil katungkulan ng Korte Suprema yang itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas, tuluyan ang magagalit ang taong bayan kay Tambi at sa kanyang mga congressman. Baka mag-people power na naman dahil ang taong bayan susuporta sa Korte Suprema. Di ba? Ang Korte Suprema kasi hindi makapagsalita talaga. Paminsan-minsan, ang kanilang spokesperson nagsasalita, pero ang ginagawa namang mensahe ng spokesperson nakabase rin sa desisyon ng Korte Suprema. Ibig sabihin, hindi gaya ng mga politiko na talagang sumasagot. Gaya ko, pag ako binato, sasagot naman ako.
ang Korte Suprema hindi ba kasagot ng ganyan na parang politiko. Sumasagot lang sila sa kanilang mga desisyon. So kapag nagpilit ang Tambaluslos at ang kanyang mga congressman na i-impeach ang mga mahistrado, bagamat walang pag-asa yan sa Senado, baka ang taong bayan na ang kumampi at talagang maging advocate ng Korte Suprema, labanan na si Tambaluslos, labanan ng mga congressman, at kapag ang taong bayan na nagsalita, baka pati ang mga congressman kasama na si Speaker, mawala ng mandato. Hindi po imposible yan, ha? Dahil pag nag-people power naman at nawalan na ng visa ang 1987 Constitution, po pwede namang manatili ang Korte Suprema. O, di ba? At pwedeng manatili ang Vice Presidente as the successor government kung talagang mapapatalsik ang Presidente sa pamamagitan ng people power. So, ang gagawin lang ng Presidente, magkakatawag na naman ng halalan sa takdang panahon at bubuo uli ng bagong saligang batas. Yan naman po yung nangyari na sa ating kasaysayan. Hindi po yung kriminal. Kapag inisip nyo at sinabi nila na kriminal yung ganyang pagpapatalsik sa pwesto ng mga nagmamalabi sa kanilang posisyon, para mo nang sinabi, kriminal yung naging gobyerno ni Cory Aquino at kriminal yung naging gobyerno ng GMA na nagpatuloy ng termino ni Erap Estrada. Ang desisyon nga ng Korte Suprema, legal yang naging pagiging presidente ni Cory Aquino dahil ang taong bayan ay tunay na soberenya at si Cory Aquino ang linuklok sa pwesto ng taong bayan. So walang po pwedeng makapag-question yan. So sa tingin ko, kung talaga magmapatigas ng ulo itong si Tambaluslos at kanyang mga congressman na ituloy ang impeachment laban sa mga mahistrado dahil lamang hindi sila bumaligtad dun sa kanilang unanimous decision na dapat i-dismiss na ang kaso ni Inday Sara Duterte, makakaramdam ng galit ng taong bayan si Tambaluslos at ang Kongreso at ito'y po pwede maging dahilan para mabuwag ang Kongreso muli. At ito po ay magiging pangalawang pagkakataon sa ating kasaysayan, ang unang beses ay noong 1986 at ngayon, itong 2025 kung sila magpipilit na mabubuwag muli ang Kongreso. Alam nyo, ang problema sa Kongreso, nagbabayad ng mga surveys na nagpapakita na tumataas daw ang kanilang trust rating at approval rating sa taong bayan. Hindi naman nila alam, hindi naman pinagkakatiwalaan yung mga survey firms na yan. Yan may umusbong lamang. Ano? At alam natin na pagmamay-ari ngayon ng mga tao na malapit din kay Tambaluslos. Kaya natural, pagdating sa mga surveys, wow, tumaas ang trust rating ng Kongreso. Wow, tumaas ang approval rating. Antayin po natin yung resulta ng mga survey firms na pinagkakatiwalaan. At sa tagal naman ng survey sa Pilipinas, alam na natin yung mga survey firms sa pagkakatiwalaan. At nangunguna na nga dyan ang PAS Asia at ang SWS na talaga naman pong scientifico. Yan po ang ating paniwalaan pagdating sa tunay na trust at approval rating ng mga politiko at ang mga institusyon sa ating bayan. So, ang aking conclusion, wala na pong, kumbaga, pangil. Wala nang, ano tawag doon? Wala nang, anong title natin? Nakalimutan ko na. Yung title natin, bangis. Ang banta ng Tambaluslos na ipapa-impeach niya ang mga mahistrado ng Korte Suprema kung sila'y hindi babaliktad sa kanilang desisyon na dapat ibasura ang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Una, naniniwala ako na mga mahistrado ay may sapat na tapang at katapatan sa kanilang katungkulan para manindigan na ang tanging basehan ng kanilang desisyon ay ang saligang batas at kahit anong pananakot na galing kahit sino, gaano man silang makapangyarihan, ay hindi makakaapekto sa kanilang paninindigan. Pangalawa, ang tingin ko, kung ang mahistrado ay bibitiw at bibigay sa ganyang banta, alam ng mga mahistrado na masisira ang kanilang institusyon dahil baka wala nang maniwala sa kanilang institusyon dahil kung sila ay bibigay sa ganitong banta, alam ng taong bayan na napakadali pala bumitiw at bumigay ng mga mahistrado para lamang sila ay manatili sa kanilang mga pwesto. So tingin ko, yan ay isa pang dahilan na talagang maninindigan ang mga mahistrado na tama at sang-ayon sa saligang batas ng kanilang desisyon. Pangatlo, ang naging epekto ng boto na 1941 sa Senado, yan ay pahiwatig sa ating Korte Suprema na suportado sila
ng suportado na siyang didinig ng kaso ng impeachment laban sa lahat ng mga maestrado ng Korte Suprema kung itutuloy ni Tambi ang kanyang banta. At dahil silang didinig ng mga kasong yan, narariyan na yang boto nila na kinakailangan igalang ang naging desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Duterte versus House of Representatives. At syempre, dahil meron na silang prior declaration na ginagalang nila ang ganyang desisyon, wala ng pag-asa yung impeachment. So bakit pa ipagpapatuloy ni Tambaluslos yan na tunay naman na walang pag-asa? At pang-apat, kung sa kabila ng lahat ng itong mga bagay na ito ay magpilit pa rin ng Tambaluslos dahil talagang desidido siya na sirain si Inday Sara at patalsikin sa pwesto, taong bayan na ang maghuhusga at baka ito na maging susi para mabuwag ng tuluyan ang 20th Congress of the Philippines. Yan po ay sang-ayon pa rin sa kapangyarihan ng taong bayan bilang soberenya, sang-ayon pa rin po yan sa ating saligang batas. So, ang aking conclusion, wala nang bangis, wala nang pangil ang banta ni Tambaluslos na ipa-impeach ang mga Supreme Court justices. Sa katunayan, ang taong bayan, ang mga mambabatas, bilang representante ng taong bayan, dapat magpasalamat sa Korte Suprema. Dahil sila nga po ay naging tapat sa saligang batas, bagamat alam nila ang hagupit na aanihin nila galing kay Tambaluslos at ang kanyang mga tulisan na kasama sa Kongreso. Sana po kayo ay in agreement sa ating obserbasyon. Manindigan po tayo para sa ating demokrasya. Panindigan po natin ang ating saligang batas. Panindigan po natin ang ating hudikatura na tinataguyod ang pagiging supreme ng ating saligang batas. Panindigan po natin ang demokrasya at salamat sa katapangan, katapatan ng mga maestrado ng Korte Suprema at ng 19 na senador na nagsabi, Tambaluslos, Marcos Jr., maski alam namin na gusto niyong ituloy ang impeachment, maninindigan pa rin kami sa aming sinumpaang katungkulan na maging tapat sa saligang batas.